¡Escándalo! ¿Qué está pasando con la página de Miss Universo en Facebook? En la última publicación que acaban de hacer hace una hora está llena de críticas y puro me divierte. ¿Qué estará pasando? Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Ok chicos, hace una hora la página oficial de Miss Universo en Facebook subió este nuevo video. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong si Fatima Bush dahil usap-usapan po siya ngayon dito sa mundo ng social media. Matapos ang isang linggo na hindi nag-post ang Miss Universe patungkol dito sa nanalo nga sa edisyon ng 2025, ngayon ay muling nag-post ang kanilang social media team ng video ni Fatima na kung saan ay nagpo-promote siya nitong kanilang brand ng cosmetic. So nabash itong si Fatima na ang sabi is hindi daw bibilhin ng mga netizen at ng mga taga-subaybay ng Miss Universe itong kailang beauty products dahil ayaw daw nila sa endorser. At in fact ngayon ay pinag-uusapan si Fatima sa Latin community at ng kanyang mga kabayan dahil dito sa mga negative na mga comments. Hanggang ngayon ay bumabaha pa rin ng kritiko dito sa kanyang sa Miss Universe page. Unlike daw dati dito kay Andrea Mesa na kung saan ay sa simula lang siya nababash noon. Pero later on is na-justify naman at tinanggap rin siya ng publiko yung kanyang pagkapanalo doon sa Miss Universe 2020. Pero ibang-iba itong si Fatima dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinatantanan mga kapolitika ng mga bashers. Parang katulad ito kay Kitot na talagang all throughout the reign ay binabash siya sa social media. Hindi matanggap dahil nga hindi daw talaga pang Miss Universe itong si Fatima. Kasi kung makikita nyo mga kapolitika sa hubog ng kanyang katawan, sa kanyang pagrampa doon sa Miss Universe, ay hindi mo makikitaan na meron siyang queenly aura. Kung kaya talagang galit na galit ang mga pageant supporters at ang mga supporters ng Miss Universe, yung mga humahanga dito sa prestiyosong pageant na ito, ay hindi pa rin matanggap yung pagkapanalo talaga ni Fatima Bush Fernandez. So hindi nila rin kasi kayang i-block isa-isa kasi libo-libo yung mga nagko-comment doon, yung mga laughing emoji. So hindi na nila kayang i-block isa-isa or else talagang maubos yung followers ng Miss Universe doon sa kailang social media na kung saan is merong 14 million na mga likes or followers doon sa kailang page. So hindi nila kayang isa-isahin mga kapolitika kasi flooded, baha talaga yung mga bashers ni Fatima. So hindi nila makontrol ang sentimiento ng publiko at yung hindi nila maiba kumbaga yung naratibo kahit pa panay yung mga photo ops, mga video shoot ni Fatima na kung saan is pinapaganda at pinapabango yung kanyang imahe. So hindi talaga madadala ang publiko dito sa kanilang mga promotion. At ang masakit dito mga kapolitika ay even yung mga Latino influencers ay pinagpipiyastahan itong si Fatima Bush doon sa kanilang mga videos, sa kanilang mga reaction videos at sa mga content nila. Talagang pinagpipiyastahan itong si Fatima Bush. So ano ba yung ating mag-reaction at yung ating maging opinion? Well, ganun pa rin mga kapolitika, paulit-ulit lang natin sinasabi na pinili rin kasi ni Fatima at the only way para matigil na ito at maisalban ni Fatima yung kanyang dignidad is mag-resign siya. Yun nga ang sinabi natin na sana is talagang mabili na talaga itong Miss Universe. Pero dahil sa napakaraming mga requisitos at mga legal na proseso ay medyo mahirap pa sa ngayon, sana is magkaroon ng development rin at umusad na yung proseso dito sa pag-acquire sa Miss Universe kasi until such time na hindi mabili itong Miss Universe ay nandito pa rin talaga itong si Fatima. Okay, hindi talaga yun bibitawan kasi malaki daw ang pagkakautang doon sa mga napag-utangan ng Miss Universe dahil nga sa corruption at lubog sa financial crisis itong Miss Universe. Okay, so yun ang aking maging reaction at ang aking masasabi mga kapolitika. So it is what it is at tanggapin ni Fatima yung mga opinion at mga critics ng publiko dahil even siguro siya is alam niya sa kanyang sarili na hindi niya deserve na manalo dito sa Miss Universe. Okay? So samantala atin rin pong pag-uusapan itong homecoming parade ni Chelsea Fernandez kasi meron pong bagong announcement dito
sa isang post na kung saan is inihanda na ngayon ang isang pasabog at grand homecoming ni Chelsea Fernandez, most especially doon sa Sultan Kudarat na kanyang hometown. So naghahanda na siguro yung LGU kasi yung pageant mga kapolitika doon sa Sultan Kudarat is ginagawa na parang turismo. Marami yung mga dumadayo, nabubuhay yung yung turismo sa lugar nila dahil sa mga beauty pageant. Dahil may mga sponsors, may mga nag-aambag kumbaga doon sa kanilang mga papageant kasi tinatangkilik rin ng mga tao. So ganun, parang naging industriya na doon sa Sultan Kudarat. Kung kaya nga si Chelsea Fernandez from Tacloban is lumipat siya dito sa Sultan Kudarat kasi maganda yung treatment ng kanilang gobyerno, ng kanilang local government unit dito sa mga candidate. So malay natin, di ba, baka merong mga tao na lilipat doon or mga candidate na lilipat doon and then maging representative ng kanilang probinsya para mapasikat rin yung lugar nila. At dito naman po kay Fatima, kung ayaw, sabi ng mga tao kasi na ayaw nilang bumili dito sa mga product, sa mga produktong endorse ng Miss Universe dahil ayaw nila sa endorser. Normal lang naman yun kasi yun nga sa mga diba, sa mga local brand natin dito sa Pilipinas, pag ayaw natin yung endorser, minsan is kinakancel at binuboycott natin yung isang produkto. So ganun rin dito sa Miss Universe. Normal lang na ganun pag ayaw nila sa isang endorser. So in other words ay talagang maapektuhan ang benta or yung selling ng mga products ng Miss Universe dahil dito sa kailang endorser na inaayawan ng publiko na si Fatima po. So yun po ang ating update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong masasabi at magreaksyon mga kapolitika na ayaw di umanong bumili ng mga pageant supporters dito sa mga produkto ng Miss Universe dahil ayaw nila sa endorser? Excited na rin ba kayo sa pag-uwi ni Chelsea Fernandez dito sa Pilipinas para sa isang pasabog na homecoming parade? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Everyone, we are at SK International Clinic. Okay, let's go. Yeah, we've had an amazing time. It was a very welcoming, inviting environment to be in. We got greeted with all these gifts. Look at this! A very gracious and generous host. It's been amazing. We see some of the treatments that they offer here, and we're very excited to use it. We're excited for our schedule to kind of calm down, and we're able to use her generous offering. I can really feel the vibe, especially that you're very adorable, generous, so kind. With all of the gifts that we received today, we're very, very grateful. And you also welcome us with very enthusiastic vibes, so we truly appreciate it. And again, we are excited to go back here to bond with you again. Waiting for you all. And to try all of your machines. You know, we have now a dry skin, especially for me, and I also have an acne-prone skin type. So from time to time, it's really good for me to have like facial. And I think it's really vital and essential also to have a healthy, beautiful skin. And now that SK International Clinic is here, ready to give us treatments, then for sure we're going to have that healthy, beautiful skin, especially that we are, you know, staying here in Vietnam for more than a year. More than a year. Mời thêm một năm nữa nha, lâu hơn một năm nha. Come on, Chi. Come on, Chi. Come on, em.